paano nga ba magsimula sa pagmamanok mga idol? So kung gusto mo magsimula at medyo natatakot ka sa sitwasyon at hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, kung gusto mo bang magmanok, gusto mo ba hindi, nagdadalawang isip ka ba para sa itong video na to. Kaya panoorin mo hanggang dulo mga idol. Yan, so what's up sa inyo mga ka-chicken fam, no? So meron na tayong tawag. Yan, so meron na tayong bagong tawag sa mga natin, supporters at viewers natin, yung mga ka-chicken fam, chicken family. So dati kasi idol. So yan, so mga idol, ano nga ba yung dapat tandaan kung magsisimula ka sa pagmamanok? So marami kasing Pilipino na nalilito. Nalilito sila dahil hindi nila alam kung gusto nilang pasukin tong larangan na to. Hindi nila alam kung tutuloy ba sila, kung gusto nilang pasukin, talagang gusto nilang tahakin yung gusto nilang sabungero, or gusto nila talagang magmanok mga idol. So bibigyan ko kayo ng tip mga idol kung ano yung mga dapat simulan or ano yung mga dapat gawin. So number 1 mga idol, dapat mahal nyo yung pag-aalaga ng manok. Ayan. So bakit kailangan or bakit importante na mahal nyo yung pagmamanok mga idol? Unang-una mga idol, hindi po nasusukat to sa dami ng pera, hindi po yan sa nasusukat sa kung ano man yung meron ka sa buhay. So lahat tayo dito pantay-pantay mga idol. Magmumula na lang yan sa puso natin kung ano talaga yung passion natin mga idol. So yun naman mga idol. So kasi kapag nasa puso mo tsaka nasa isip mo na gusto mong pasukin tong manok na to, hindi ka magdadalawang isip. Kasi gustong-gusto mo tong larangan na to, gustong-gusto mo tong pasukin para mawala yung stress mo, di ba? Compare naman dun sa mga may hilig lang na anytime pwede sila mag-back out. Hindi ka gaya pagka nasa puso mo mga idol. Tuloy-tuloy na yon. So kung matulog ka man or makakita ka ng manok kinabukasan, talagang iisip-isipin mo, uy, gustong-gusto ko tong manok na to. Gustong-gusto ko talaga mag-alaga ng manok na to. Gustong-gusto ko talaga tong passion na to mga idol. So, number 2 naman mga idol, kailangan meron tayong facilities. Yan. So, bakit kailangan ng facilities? So, kailangan po kasi natin na meron tayong maayos na paglalagyan dun sa mga alaga nating manok. Hindi po kasi pwede na meron kayong pwestong sementado. So, kailangan po natin ayusin yung area na yon para maging comfortable naman po yung mga alaga nating manok. Sample, backyard lang tayo. Meron tayong semento sa bahay or meron tayong sementado na area. So lagyan natin ng mga alternative para mapaganda yung mga kalalagyan ng manok mga idol. Sample, lagyan na lang natin ng bistay. So dati kasi mga idol, pagka wala kang area ng lupa, so yung bistay mga idol, okay na po yan. Pero kung may lupa po kayo sa bahay or sa bakuran nyo, as much as possible mga idol, kailangan po mga idol, malambot po yung pinaglalagyan ng manok or malambot po yung inaapakan ng manok. Bakit? Kasi number 1 po mga idol, pagka matigas po yung area or matigas po yung inaapakan ng manok, ang nangyayari po is nagkakaroon po ng tibak. So ayun po yung parang merong kalyo dito. Yan, kung nakikita nyo sa picture mga idol. Yan. So kailangan po malambot po yung inaapakan nila. So anyway, dun po yung sa part ng kailangan mas maayos yung facilities. Number 3 naman mga idol, kailangan po meron po tayong maayos na linyada. Bakit po? Kasi nandito na rin naman po tayo sa larangan na to mga idol. Ang larangan po ng pagmamanok or larangan po ng sabong is pagalingan po, hindi po paramihan. Pagandahan at paramihan ng quality. Kailangan maayos yung sukat, maayos yung linyada. Dahil po mga idol, napaka-importante ng linyada dito sa pagmamanok. Dahil po yung linyada na po yun, simula po yung sisiw hanggang paglaki niya, hanggang nilaban, doon po makikita talaga mga idol kung ano po talaga yung kargadong linyada na yun. Dahil po ang mga matitibay na linyada is dumudulo po talaga. So pagdating na po ng laban, hindi nyo na po malalaman kung ano yung pangit sa hindi. Dahil yung bloodline na po yung magdadala nun hanggang dulo. Kasi meron naman pong bloodline talaga na mabilis sumuko. Meron din naman pong bloodline na talagang pangduluhan. So makikita nyo na lang po yan sa mga idol nyo na nagmamanok, di ba? So makikita nyo bakit ang tibay ng manok ni Idol 1 compare kay Idol number 2. Same lang rin naman ang manok yun. So linyada na po at saka conditioning po yung nagkakatalo ron mga idol. Pang-apat naman mga idol, so kailangan pagka mag-aalaga tayo ng manok, napaka-importante na meron tayong budget. Yan. Bakit kailangan ng budget? Hindi naman kalakihan.
Hindi naman po importante na meron kang milyon para makapagsimula ka ng farm or magsimula ka sa pagmamanok. So, merong affordable na mga bloodlines dyan. Hanap lang po kayo sa social media. Napakarami pong nagbebenta ng affordable. So, pipiliin nyo lang po kung ano po yung mas makakabuti sa inyo at kung ano po talaga yung bloodline na mas preferred nyo, mas kulay na gusto nyo para naman po sa inyo yun mga idol. At kanya-kanya po tayong preference. So, kung gusto nyo yung bulik, hanap kayo ng mga bulik na mga pangmalakasan. CI nyo mga idol. And then, kung gusto nyo naman ng puti, hanap kayo ng mga puti na pinakagustong gusto nyo dun sa mga breeder or sa mga kilalang game farm na mga nagpapanalo. So, yun po, kailangan din po ng budget mga idol para ma-maintain yung farm kasi everyday po tumutuka yan, hindi natin alam, nagkakaroon na ng sakit. So, vitamins mga idol, napaka-importante. Napaka-importante rin po ng gamot. So, hindi po natin papabayaan yung pag-aalaga ng manok. So, kailangan din po natin ng malasakit din sa pag-aalaga ng manok. Hindi po porket meron tayong manok mga idol, hindi na po natin vitamins, hindi na po natin iba-bacterial flushing, hindi na po natin papaliguan, hindi na natin pupurga. So, kailangan talaga ng medyo mahabang budget. Kung magsisimula kayo ng breeding mga idol, simula sisiyo hanggang paglaki, napakadaming proseso. So, kailangan medyo mahaba-haba yung budget mo. Pagka kinukulang ka naman mga idol, hindi naman sa hindi ka mag-alaga. So, kailangan mo rin talagang malaman kung hanggang saan lang kaya mong i-breed. Mahirap din kasi i-breed ng marami. Sample mga idol, nagsisimula ka pa lang. Gusto mo na agad ng mga 100 plus na sisiyo hanggang makording. So, wag po ganun. Kailangan po konti-konti lang. So, magsimula ka sa 10. Pag naging successful ka na sa 10, magsimula ka sa 20, doble, hanggang sa palaki ng palaki. Mahirap po kasi biglaan. So, pagka nabigla kayo mga idol, mabibigla rin po yung bulsa nyo. Kasi hindi nga po talaga biro. So, yun, kailangan meron kang budget. So, number 5 mga idol, kailangan meron kang malasakit. Diba? Meron kang malasakit sa farm, meron kang malasakit sa kung anong meron ka ngayon. At syempre, kung anong meron ka ngayon, yun muna yung gamitin mo. Kung ano yung napupusuan mo, yun muna. Tsaka kailangan ng dasal mga idol. Kasi itong pinasok natin na to, hindi to biro. Pwedeng pumasenso tayo, pwedeng bumagsak tayo. So maraming posibilidad na kung saan tayo mapunta. Pwede tayo mapunta sa baba, pwede tayo mapunta sa taas. Pero ang importante mga idol, nag-e-enjoy tayo. Kung sakali man naman punta tayo sa baba, at least na-enjoy natin yung journey, na-enjoy natin kung ano yung meron tayo. Thankful na lang talaga tayo mga idol kung naging successful po yung pagmamanok natin. Kung naging successful man, kung ano man yung meron tayo ngayon. So itong video na to mga idol, napakarami kasing nagre-request, napakarami kasing nagugulhan kung papasukin nila tong larangan na to. Napakalaking risky kasi ang nangyayari pagka pinasok mo tong larangan na to. Dahil sa mga kilalang breeder, medyo mataas yung presyo, medyo mahal yung materyales, and then eventually yung iba hindi naging successful. Papayo ko lang sa inyo mga idol. Kung ano man yung dumating sa buhay natin, tanggapin lang natin. Siguro merong purpose si Lord, merong purpose yung nasa taas, kung ano man yung binigay sa atin na hamon sa buhay. Lahat naman ng hamon, kaya natin solusyonan. Minsan kasi, hindi natin alam, lahat ng experience sa atin ng Diyos, mga idol, yun yung nagpapalakas sa atin. So kung ano man yung nagiging pahirap sa buhay natin, kung ano man yung hindi magandang nangyayari sa manukan natin, kung ano man yung mga negative na nangyayari sa manukan natin, para sa atin din yun mga idol. Lahat ng mga ginagawa ng Diyos na pagpapahirap, lahat ng negative, para sa atin din yun. Yun yung nagpapalakas sa atin mga idol. Kung nalugi ka man ngayon taon mga idol, bawi ka sa next year. Pagka nalugi ka pa rin next year, bawi ka next year mga idol. Huwag mong susuko kasi lahat naman ng binibigay sa atin ng Diyos is malalagpasan natin to. Lahat ng mga aral na mapupulot natin dito, aralin natin. So yun po yung pinakamasarap na journey. After po ng mga pahirap, after po lahat ng negative na nangyayari sa buhay natin, eventually magiging successful din yung manukan natin mga idol. Importante, mangarap din tayo ng mataas. Importante, huwag tayong titigil sa pangarap natin kasi yung sabong industry, the more na lumalaki, the more na gumaganda, the more na may challenge. Tandaan nyo mga idol, pagka naging successful kayo, naging maganda na yung future nyo sa pagmamanok mga idol. Hindi mawawala dyan yung mga inggit, di ba? So, the more na naiinggit sila sa'yo, the more na nagiging successful ka. Ang buhay ng tao mga idol, parang saranggola yan. The more na hinahata ka pababa, the more na umaangat yung buhay nila. Sa lahat ng mga sabongero, huwag kayong maiinggit pagka merong naging successful na iba. Huwag kayong maiinggit kung meron mang nag-champion na iba. So, gawin natin silang inspiration mga idol para naman susunod yung mga idol natin na nag-champion, nagiging successful. Eventually mapunta rin po tayo sa sitwasyon na yun, diba?
napakasarap kayo sa feeling na itong sabong industry is, lahat ng sabongero is nagtutulungan, walang inggitan, lahat magkakaibigan, manok lang ang nag-aaway. Napakahirap kasi mga idol ng challenge sa pagmamanok. Mahirap naman din kasi kapag lahat tayo champion, di ba? Wala nang challenge yun. Kaya kailangan, kung ano man yung hindi natin narating at narating na ng iba mga idol, gawin natin silang inspirasyon. Gawin natin kung ano yung mga ginagawa nila, idolin natin sila, at magpaturo tayo kung sakali naman na naging successful sila. So eventually yung mga backyard naging farm, napakasarap sa feeling. Sabay-sabay po tayo magiging successful, lahat po tayo. Palagi ko sinasabi sa vlog ko mga idol, lahat ng small time, lahat ng backyard going to game farm. So wala po naman nagsisimula na malaki kaagad mga idol. Lahat po ng malaki nagsisimula rin po yan sa maliit. So kung maliit ka ngayon mga idol, eventually after 2 to 3 years, magiging malaki ka na. Napakasarap sa feeling na ine-enjoy natin yung journey, ine-enjoy natin yung kung anong meron tayo ngayon, at ine-enjoy natin yung pag-aalaga ng manok. Yan mga idol. Baka maiyak na ako neto eh. Ayun na, meron na akong bagong tawag sa inyo mga idol at Chicken Farm. So medyo mahaba-haba na ata to. I think mga nasa 15 minutes na ata to. Baka maiyak na ako dito eh. Yan, so number 6, kailangan meron kang sapat na kaalaman pagdating sa pagmamanok mga idol. Tip ko lang po sa inyo mga idol, napakarami na po sa YouTube, napakarami na po sa TikTok, napakarami na po sa social media, Facebook man, Instagram. I think meron na sa Instagram, pero mostly dyan mga idol is TikTok, YouTube, and Facebook mga idol. So bago nyo pasukin tong pagmamanok mga idol, mag-aral po muna kayo sa YouTube, sa Google, or sa social media mga idol. Dahil sabi nga talaga ng mga nakakarami, lamang ang may alam dito sa pag-aalaga ng manok. So kailangan talaga mga idol, aralin mo muna maigi bago ka pumasok. So yun lang po yung mga steps na kailangan nating aralin. Unahin yung pag-aralan mga idol is yung breeding. So napaka-importante yung breeding mga idol. Kasi yung labanan, sa huli pa naman yan eh. Hindi naman pagpasok mo ng pagmamanok mga idol is fighter ka na agad. Yung iba naman, fighter talaga, na gusto nila bumili ng manok, gusto nilang ilaban na agad. Pero itong tutorial na to mga idol, magsisimula tayo sa step by step, sa basic. So napaka-importante ng breeding. Kailangan yung pag-aralan yung breeding, sa pagpapaitlog ng inahin, sisiyo, hanggang pinapalaki sila, and hanggang dumating na rin po kayo sa way ng paglalaban. So eventually, lahat ng mga nakapanood na ito is magkaroon ng knowledge at magkaroon ng saysay itong video na to, at sana maging aral po ito sa inyo, at sana meron din po kayong aral na napulot dito mga idol. So yun lang mga idol. Yan, so mga ka-Chicken Farm, sana meron kayo natutunan dito sa ating bagong content, kung meron man kayo natutunan So yun lang mga idol, pwede po kayong pumili dun sa mga sinabi ko, pwede rin po kayong hindi pumili. Nasa inyo na po mga idol, kung gusto nyo sundin, nasa inyo na rin po kung ayaw nyo sundin mga idol. Basta ako, nagbibigay lang po ako ng tip, or nagbibigay lang rin po ako ng idea para sa mga gustong magsimula. So next vlog mga idol, mas papagandahin pa po natin yung content natin, at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Salamat po sa lahat ng mga naniniwala at patuloy na sumusuporta dito sa Billy Canlas TV. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na ngayon din. So road to 50,000 subscribers na po tayo, at magpapaalam na po tayo mga idol para ma-edit na po natin to. So lakas ng kampiyon number 1, Billy Canlas TV number 1, Canlas Brothers number 1. Maraming salamat po. Alright.